ang ating pag-uusapan ngayon ay yung muscle. Ayan, ano ba yung muscle? Pero bago yan, kumusta muna ang lahat ng nakikinig sa atin sa buong Luzon, Visayas at Mindanao? Kumusta po kayo, pati yung ating mga OFW? Ano ba yung muscle? Kasi syempre, tayo namang lahat alam natin, ano, pag nakikita natin, pag sinabing muscle, alam lang natin ang muscle kapag maskulado ang tao. Ayan, siguro maraming nakakaano na matso lang. Simulan na natin ang pag-uusap sa ano ang muscles. Ayan, madalas nating naririnig ang salitang muscle. At palaging inuugnay natin ito sa mga taong malalakas, mga macho. At palaging nasa gym. Ayan, yung sinabi nga lalaki ng muscle Ngunit ano ba talaga ang muscle? Ayon sa Encyclopedia Britannica, ang muscle ay binubuo ng mga nagagalaw na tissue sa ating katawan upang maging buo ito, upang makapagawa ito ng pagkilos. Ibig sabihin, lahat ng tao ay may muscle at kailangan ito upang makakilos. Kung wala nito, o may sira ang mayroon nito, hindi siya makakapagsagawa ng pagkilos. O yun, maliwanag ang muscle, ito yung nagpapakilos sa tao. Nagbibigay ng signal ng ating utak tuwing kailangan natin gamitin ang ating muscle. Ibig sabihin, kapag may gagalawin tayo, nagbibigay ng signal ang ating utak para makapagalaw ito. At ang mga muscle naman na nagpapagalaw sa mga buto upang mabuo ang pagkilos. Kapag na-expose sa stress ang ating muscle, nagkakaroon ito ng maliliit na sira o damage. Ang damage na ito ay pinapagaling agad ng ating immune system at tinatapalan ang nasirang muscle ng panibagong muscle. Sa paulit-ulit na pagsasagawa nito, lumalaki ang ating muscle. Kaya kapag nag-exercise tayo, siyempre may nasisira nun, may napupunit, papalitan ito kapag tuloy-tuloy tayong nag-exercise, kaya lumalaki pala yung ating muscle. Yan. Ang tawag sa prosesong ito ay ang muscle hypertrophy. Yan ang proseso noon kapag nagpapalaki tayo ng muscle at kapag ito'y nagre-repair. Sa kabaliktaran naman, kapag hindi nagagamit ng isang tao ang muscle nito, lumiliit ito at tinatawag ang proseso na ito na muscular atrophy. Yan, syempre, upang maayos na gumagana ang ating immune system, dapat na magkakaroon tayo ng magandang lifestyle. Tamang nutrisyon mula sa saan? Sa masusustansyang pagkain at protina. Siyempre, kumpletong tulog kasama na dyan at proper hormones. Ayan, kaya kailangan natin kumpletong tulog, nakakatulong din sa ating immune system para mabilis ang pag-repair ng ating muscles. Ilan ang muscle ng isang tao? Sabi nga nung nagkomento rito, ay may muscle tayo, 3 lang. Tama naman, mayroong 3 pangunahin. Pero, ilan nga ba talaga ang muscle ng isang tao? Ang katawan ng tao ay binubuo ng humigit 600 na muscle sa buong katawan. Lahat ng muscle na ito ay mayroong kanya-kanyang trabaho upang mapanatili ang buhay ng isang tao. May ilan na kaya nating kontrolin o voluntary sa pamamagitan ng ating nervous system. At may ilan din na wala tayong kontrol, o involuntary na automatic na gumagalaw kahit hindi natin gustuhin. May 3 pangunahing muscle tissue sa ating katawan. Una ay ang skeletal muscle. Ang muscle na ito ang nakikipagtulungan sa ating buto at litid. Ang litid na nakadikit sa muscle sa ating mga buto. Sa pamamagitan nito, nasusuportahan ng muscle na ito ang katawan at nakakakilos tayo. Ang muscle na ito ay isang voluntary muscle o ang muscle na nakokontrol natin. Ano naman yung ikalawa? Ikalawa ay ang cardiac muscle.
Ito ang muscle na pumapalibot sa ating puso. Sa ating puso yung muscle na yan. Yan yung nakapalibot. Tumutulong ang muscle na ito upang makapag-pump ng dugo ang ating buong circulatory system. Ang muscle na ito ay isa sa mga involuntary muscle o automatikong kumikilos. Yan, ibig sabihin, hindi na natin kailangang utusan, kusa siyang gumagalaw. Ang puso ang nagbibigay ng instruction dito kung kailan siya gagalaw. Ano naman yung ikatlo? Ang ikatlo ay ang smooth muscle. Ang muscle na ito ay matatagpuan sa loob ng ating mga organs tulad ng bladder, lungs, stomach, o sa ating bituka, na intestine natin. Sila ang tumutulong sa pagkulikta ng mga nutrient at tumutulong din sa pag-alis ng mga dumi sa ating katawan. Isa rin itong involuntary muscle na automatikong kumikilos para sa ating kalusugan. Ano ang maling akala ng marami sa pagpapalago o pagpapalaki ng muscle? Inaakala ng marami na sa physical activity lamang nade-develop ang mga muscle, tulad ng pagbubuhat, yung nasa sa gym o pag-ehersisyo. Pero hindi iyan sapat. Upang ma-develop ang muscle, kailangan ng isa na makakuha ng sapat na protina. Ayan, na naglalaan ng amino acid na siyang nagpapanatili at nagpapalago ng muscle natin. Yung protina. Kaya kahit anong exercise natin o anong gagawin natin, nagja-jogging tayo, kung walang mga protein, walang mga protina sa ating katawan at yung tinatawag natin na amino acid, hindi rin ito magre-resulta ng paglaki ng ating muscle. Isa rin sa nakakaapekto sa pagpapalago ng muscle ay ang natural na inilalaan ng ating katawan tulad ng testosterone at insulin-like growth factor. Yan, na nakukuha lamang ng katawan sa pagtulog ng gabi. Ayon sa Polar Journal, kailangan na matulog ang isang adulto ng 7 hanggang 9 na oras o 7 hanggang 9 na oras sa gabi na tuloy-tuloy, hindi yung pagising-gising. Gayon din, dahil ang immune system ang talagang kumikilos upang magkaroon ng repair sa ating muscle. Kailangan mapanatili ng isa ang healthy lifestyle at pagkain ng masusustansyang pagkain. Ayan. Pero paano naman yung may edad na? Paano naman yung mga matanda na na hindi talaga makakakilos, hindi nakakatulog ng maayos, kaya doon nakakaproblema ang mga muscle. Kaya kailangan natin ng mga tulong na mga medisina. May mga tulong din naman tayong magagawa. Mayroon naman tinatawag naman na mga artificial o mga Western medicine na nakakatulong para matunaw. Mayroon ding mga herbal na pwedeng makakatunaw, na makakatulong sa ating muscles ng ating katawan o ng ating tiyan. Ano ang maitutulong ng exercise sa muscle ng isang tao? Malaki ang naitutulong ng exercise sa pagpapalago at pagpapanatili ng ating mga muscles. Napapagtatag nito ang muscle at napapahaba ang endurance nito. Ibig sabihin, mas maiwasan ng isang tao na magkakaroon ng injury kapag lagi siyang nag-ehersisyo o laging nag-exercise. Mas nabibigyan ng oxygen at nutrient ang mga muscle kapag ikinikilos ito ng isang tao. At ito namang nutrient na ito ay magagamit sa smooth muscle upang mas tumibay pa ang mga organ natin tulad ng ating puso. Kaya nga itinuturo nga sa mga may edad, kahit nakakagalaw lang, kamay lang maigagalaw mo, makakatulong yan. Kapag mapanatili ng isa ang malusog na muscle na ito, magiging malusog rin ang mga organ na laging ginagamit natin ng pang-araw-araw. Anong exercise ang dapat na gawin ng isang tao?
Yan, oo. Gaya ng nasabi natin kanina, ano? Oo, nabubuo ang muscle kapag ikinikilos ito. Kung kaya, ang exercise na dapat gawin ng isang tao ay kung ano ang muscle na gusto nitong palakihin. Halimbawa, kung gusto niyang palakihin ang bicep, dapat na magsagawa siya ng ehersisyo na magagamit sa kanyang bicep. Tulad ng biceps curl or yung pull-up. Ngunit, kung pag-uusapan natin ang pinakamagandang exercise para sa pagpapalaki at mapanatili natin ang ating muscle, magandang isabay ang compound movement at insulation movement exercise. Ang compound movement ay ang exercise na kung saan nagagamit ang buong katawan at naikikilos ang maraming muscles na magagamit sa exercise na ito, ang mga muscle na ginagamit rin sa pang-araw-araw na buhay natin. Ang halimbawa ng compound movement na exercise ay ang squat, deadlift, yung lunge, yung bench, press, yung push-up, yung pull-up, at ang shoulder press. Ang isolation movement naman ay ang exercise na kung saan isang espesipikong muscle lang ang nagagamit. Yun, yung isolation movement, maganda sa mga nag-uumpisa pa lang na nag-exercise. Ang halimbawa ng isolation movement exercise ay ang pag-picnic machine, cable, stiff arm, pull down, hamstring, ang leg extension at one arm Fritzer scroll. May epekto ba ang oras ng pag-exercise sa ating muscles? Ang pinaka-epektibong oras para mag-exercise ay ang kung anong oras libre o walang ginagawa ang isang tao. Siyempre, pag nag-exercise ay nangangailangan ng commitment at tuloy-tuloy na effort. Pero may epekto ba talaga ang oras kung kailan tayo nag-exercise? Ayon sa bagong study na isinasagawa ng Skidmore College ng New York, United States, mula sa 27 na babae at 20 na lalaki na isinasabak sa pare-parehong exercise routine, ngunit magkakaibang oras na may umaga at may gabi. Ayon kay Arcerio, PhD, ang lead ng researcher, na mas malaki ang nababawas ng timbang ng mga babae na nag-workout sa umaga kaysa sa nag-workout ng gabi. Pero ang mga nag-workout naman sa gabi ay mas lumaki ang upper body strength niyan, yung power at ang muscular endurance. Sa mga lalaki naman, mas malaki ang improvement ng mga nagwo-workout sa gabi sa blood pressure nila, sa cholesterol nila, sa mga taba, sa mga fats, at bumababa rin ang nakakaramdam ng kanilang pagod sa buong araw na pagtatrabaho. Magkakaiba man ang nagiging epekto, pero parihas may pakinabang. Ang importante, kung saan ka komportableng mag-exercise. Mula naman sa isang study noong 2021 na mas maipapakita ng isa ang pinaka maganda niyang exercise sa hapon dahil kasabay nito ang pinakamataas na core body temperature. Sinigundahan ito noong 2020. Study ng mga taong nag-exercise sa oras ng alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi ay mas malaking improvement sa blood sugar at insulin sensitivity kaysa sa mga nag-e-exercise ng alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Mas marami rin silang nabuburn sa hapon. Ano ang mangyayari kapag nasubrahan ang paggamit sa ating muscle? Ang sobra ay laging masama, kahit anong aspekto ng ating buhay, masama pag sobra. Tulad ng pagkain natin,
Oo, sa pagkain man, sa paglilibang, sa pagtulog, oo, sa pag-alala, kahit sa pag-inom ng tubig ay nakakasama kapag sobra. Kaya may tinatawag tayong water intoxication o water poisoning. Pag sobra, hindi talaga maganda. Kahit sa pagtulog natin, alam natin na ang pagtulog nakakaganda sa ating kalusugan yan. Ang pagtulog natin ay magre-resulta ng magandang gising sa umaga. Pero kapag natutulog ka ng sobra-sobra, halimbawa umabot ka na ng 12 hours, 16 hours, sobrang pagod na rin. Sobrang pagod na rin ang ating katawan. Gayon din ang pag-exercise at ang paggamit ng ating muscle. Ayon kay Amy Jo Ovillain, MD, isang sport medicine physician, ang overtraining o ang sobrang paggamit ng muscle ay maaaring humantong sa mga injury tulad ng muscle strain, stress fractures, yan, o tendon injury. Karagdagan pa, ayon sa kanila, na ang pag-exercise ng masyado ay nakakabawas ng motivation. Sa halip na madaragdagan ang sigla mo sa araw at nakakawala ng enjoyment sa sport o workout. Ayon sa CDC o Center for Disease Control and Prevention, ang minimum na dapat mag-exercise ang isang adulto 150 o 150 minuto ang moderate intensity ng physical exercise sa loob lang ng isang linggo. O ibig sabihin, sa isang linggo dapat 150 minutes lang. At ang muscle strengthening activities ang 2 araw bawat isang linggo. Minimum lang ang ibinibigay ng CDC dahil iba-iba ang maximum ng kayang gawin ng isang tao. Paano natin malalaman na sobra na ang maximum na ating pag-e-exercise? Ayon sa National Library of Medicine, may mga sign na sobra na ang pag-e-exercise ng isang tao. May 10 mga sinyalis, May 10 sign. Ayan. Ang una, hirap makarecover kinabukasan pagkatapos na mag-exercise. Halimbawa, nag-exercise ka ngayon, kinabukasan, hirap kang makarecover o masakit ang katawan. Ayan. Isa na sign yan. Pangalawa, sobrang pagkapagod. Pangatlo, masakit na ang muscle at mabigat na ang katawan. Pang-apat, mabilis na resting heart rate o mabilis yung pagtibok ng puso. Mabilis na mairita. Aba, kapag ikaw pala ay medyo masungit, o nasobrahan ka ng exercise. Pang-anim, hirap makatulog. Tapos pang-pito, pagkakasakit. Yun, nagkakaroon ka ng lagnat o kung anumang sakit na nararamdaman mo. Imbis nag-exercise ka para gumanda ang katawan mo, nagkakaroon ka ng problema. At saka yung pang-8, injury. Yan. Pang-9, pagkawala ng motivation sa pag-exercise. Yung panghuli at pang-10, anxiety at depression. Yun yung nagagawa pag sobra ang exercise. Ano ang mga sakit ang pwedeng makuha ng muscle? Maraming mga sakit ang makukuha ng muscle. Kadalasan ay makukuha mula sa mga iniinom na supplement o kinakain. Immune system disorder at ang iba naman ay namamana sa mga magulang o kamag-anak. Ang tawag sa mga sakit na ito ay neuromuscular disorder. Na apektuhan ang disorder na ito ang control voluntary muscle at mga nerves na nakikipag-ugnayan sa utak upang mapagalaw ang mga muscles. Kapag humina o namatay ang mga nerves at neurons na kailangan upang makipag-ugnayan sa utak at nervous system, humihina ang muscles. O mas malala ay mawala ng tuluyan. Ang sintomas ng mga sakit na ito ay twitching, cramp o yung yung namamanhid at ibang sakit-sakit ng muscles. Muscle loss, issue sa pagkilos, hirap magbalanse
Oo, yung parang natutumba ka lagi, ano? Oo, pagkakamanhid at tusok-tusok, double vision, yung paningin natin nagdodoble, hirap huminga, at hirap lumulok. Ang mga sakit na nakakapaloob, neuromuscular disorder, ay ang amyotrophy, lateral sclerosis, Charcot-Marie Tooth disease, yan, multiple sclerosis, muscular dystrophy, myopathy, myositis, peripheral neuropathy, spinal muscular atrophy. Paano mapapangalagaan ang ating muscles? Sa pagdaan ng panahon, gustuhin man natin o hindi, ang muscle natin ay hihina at hihina kasabay ng ating pagtanda. Pero mas mabilis ito kung hindi madalas ginagamit o inactive ang lifestyle ng isang tao. Kapag pinangangalagaan ng isang tao ang kanyang muscle, bumababa ang risk na magkaroon siya ng mga comorbidities at disability kapag tumatanda siya. Kaya ito ang mga pamamaraan upang mapangalagaan ang ating muscle. High protein diet. Ang protein na binubuo ng mga amino acid, building block upang lumaki at magre-repair ang ating muscle. Makukuha ang mga ito mula sa mga karne na kinakain natin, isda na kinakain natin, itlog na kinakain natin, o yung mga lupat, dairy products at legume. Quality supplement tulad ng omega-3. Ang omega-3 nakukuha din natin saan? Sa isda. Ayan. Vitamin D nakukuha din natin sa pagbibilad. Vitamin C, dapat tayo ay high dose vitamin C. Marami din mga prutas na may mga vitamin C, kaya lang medyo mahal. Kaya may mga vitamin C naman tayong nabibili na mura, ano? At multivitamins. Ano pa ba? Training at exercise, active lifestyle, pag-iwas sa mga bisyo tulad ng sobrang pag-inom ng alak at paninigarilyo. Yan. Hormonal balance tulad ng estrogen at testosterone. Yan. Pag-iwas sa mga inflammatory food tulad ng processed grain, trans fat at bad oils. Paano bang magagandang oil natin? Yung magandang oil natin ay ang coconut oil. Gaano kahalaga sa ating buhay ang muscle? Ang muscle ay isang responsable kung bakit tayo makakakilos. Pag wala nito, hindi natin magagawa ang mga pang-araw-araw nating gawain. Binubuo ng 600 na muscles ang buong katawan natin. Kung kaya, kapag nawala ang muscles natin, hindi natin ito magagamit ng maayos. Hindi magpapunsyon ang ating mga organs. Tulad ng puso, atay, baga at ang ating bitoka, ano? Hindi magpapunsyon ang ating mga organs. Yan. Kasama na dito ang ating mga buong sistema ng ating katawan na nagre-resulta ng ating pagkamatay. Kung kaya, mahalaga na papangalagaan ito ng maayos sa pamamagitan ng pagkain ng mga masusustansyang pagkain na may mga omega-3, fatty acid, at amino acid na makukuha sa mga nutrient na mayroon sa isda at karne. Pag-exercise ng tama, hindi sobra ha, sapat na mga vitamin C o high dose vitamin C. Kung hindi mo kayang magbilad, kailangan mo yung vitamin D at minerals at kumpletong tulog na aabot ng 7 hanggang 9 na oras bawat araw. Hindi rin pwedeng masobrahan ang paggamit ng ating muscle dahil maaaring magre-resulta ng injury at iba't ibang sakit. At maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay at sa susunod muli. Okay, maraming salamat at salamat sa lahat sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Salamat sa Radyo Kalusugan. Salamat sa Azul TV. Ang inyong lingkod, si Fred Boyles, magpapaalam na po. Magandang gabi.